Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author ng Bible Lights Promotions. Muli, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, at kabayan ng kaliwanagan na banal na Santa Maria, ay ating ibinabahagi sa inyo sa linyong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay Faith in Blessings of God through Jesus Christ. At ngayon ay ipaliliwanag ko po sa inyo ang mga mensahe nito mula dun sa Bagong Tipan o mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Jesucristo. At mula po dito kay Apostol San Mateo, Kabanata 8, at talatang 11. Ito po ang mensahe. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad rin naman ng aming pagpatawad sa mga nagkakasala sa amin. At ipagpatuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 6, talatang 11 at 14. Ito po yung mensahe. Kinuha na Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigay niya ang lahat hanggat gusto nila. At ipagpatuloy po natin kay Apostol San Juan pa rin. Kabanata 6, talatang 35. Ito po yung mensahe. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. At ipagpatuloy po natin sa mga taga-Efeso, Kabanata 5, talatang 20. Ito po ang mensahe. At dahil magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At ipagpatuloy po natin sa mga taga-Tesalonica, 2 Tesalonica, Kabanata 3, talatang 12 hanggang 13. Ito po ang mensahe. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, mahigpit namin pinagtatagbilin sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay at mamuhay na maayos. Mga kapatid, huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. So ngayon, paliliwanag ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula dun sa tema na Faith in God, Faith in Blessings of God through Jesus Christ. At paliliwanag ko po sa inyo mula dun sa tema na ito at doon sa mensahe doon sa Bagong Tipan ng ating banal na Panginoon. Sinasabi na ating banal na Panginoon Diyos doon sa Bagong Tipan, no, na doon sa ito ituro ng turo ng ating banal na Panginoon sa Kristo na tayo ay manalig doon sa ating mga kakanin sa pang-araw-araw. So tayo ipanalangin natin ito, ipanalig natin ito sa ating banal na Panginoon Diyos, yung ating mga kakanin na yan. So tayo manalig diyan sa ating banal na Panginoon Diyos na ipanalig natin itong mga pagpapalang ito at ipanalig natin ito sa Panginoon Diyos at gayon din sa ating banal na Panginoon Jesucristo upang ito ay kanyang ibigay sa atin. So ngayon ay hilingin natin ito sa Diyos, tayo manalig, idalangin natin ito at ibibigay niya sa atin ng mga pagpapalang ito. So ngayon ang ating banal na Panginoon Jesucristo noong kanyang mga panahon, nung siya maghimala na yung maraming nanali sa kanya, nasa ilang libong tao, yung 5,000 sumunod sa kanya, nagugutom yan eh. Ang ginawa niya, from ilang mga isda at tinapay, pinakain niya lahat yun. So naghimala siya roon. So ngayon ay mula doon sa mga bagay niyon na sa mga kapangyarihan niya na binigay sa kanya, pinakita doon ng harap-harapan kung paano niya pagbibigyan tao. Kaya tayo manalig mula dito sa mga ipinakita na ito, na manalig tayo sa Diyos na tayo ay mabibigyan niya ng mga pagpapalang ito sa pamumuhay na ito. Tayo man ay nanghihirap, walang-wala tayo. May darating sa atin na maaaring tulong, trabaho, na pupuno sa ating pamumuhay. O yung mga pangangailangan natin na ibibigay sa atin. Dito sa gitna nitong kinaharap natin na marami ang nagpapairal ng kasama mula doon sa pagpapalaya sa atin sa mga demonyo, patuloy sila na gustong pagharian ng mundong ito at higayatin ng mga tao dun sa kanilang paghahari na paggawa ng hindi mabuti. So ngayon, sisigilin nila yung gumagawa ng mabuti.
So yun ay naabot, nagkakaroon ng kagutuman, nagkakaroon ng problema sa ating mundo. So ngayon, tayo dapat ay manalig upang maibahagi sa atin ng Diyos itong mundo na ibinigay niya na ngayon ay nagkakaroon ng injustices because of this demon and people na kanila mga nahihikayat o sumasama, nagkakaroon ng masamang mga pag-uugali. So yun, kaya tayo ay manalig sa ating banal na Panginoon Diyos ng mga pagpapala. At yan ay ibibigay niya sa atin yung mga pagpapalang yan. So ngayon ay aside from that ay higit sa lahat ay pag sumakita natin yung pagkain nagbibigay buhay o yung espiritu natin, yung pagpahalaga natin sa buhay at espiritu natin, na tayo ay makaisa doon sa paghahari ng ating banal na Panginoon. Sapagkat sa pang-araw-araw, kung tayo nanalig sa ating banal na Panginoon Diyos, hindi lamang tayo basta humili ng pagkain, kundi tayo ay makaisa doon sa kanyang paghari, tayo ay kanyang pagpapalaing spiritual at pang-araw-araw tayo ay kanyang pagkakalooban ng buhay hanggang sa buhay na walang hanggan. At syempre, kasama na dyan, alam ng Diyos na tayo ay may pangangailangan pagkain para suplementuhan itong katawan na binigay niya. So, kinakailangan na suplementuhan niya para tayo makapanalig sa kanya ng maayos. So, ang kanyang nais lamang tayo mapailalim sa kanya at manalig sa kanya at ibibigay niya sa atin itong mga pangangailangan natin na ito sa pang-araw-araw. So, ganun. Kaya tayo ay manalig sa ating banal na Panginoon Diyos mula dyan sa mga pagpapala na o blessings na nais natin na ibigay sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos. Kaya tayo ay tayo palaging kapag yung mga biyayang binibigay sa atin, tayo palaging magpasalamat sa ating banal na Panginoon Diyos. So pasalamatan natin siya doon sa mga biyayang pinagkakaloob natin. So hindi pa man, paghiling natin, pasalamatan na natin ang ating banal na Panginoon Diyos at tayo ay matatanggap natin ng mga biyaya at makaloob na ito sa ating pamumuhay na ito. At tayo sama-sama na manalig sa ating banal na Panginoon Diyos para ipagkaloob sa atin yung mahusay na pagbabahagi ng yaman ng mundo mula dito sa bansang ito. Mula doon sa moderno nating panahon, sa pamamagitan ng karapatang pantao. Lahat ng pangangailangan natin ay ibibigay ng ating banal na Panginoon Diyos. Hindi lang basta kumain ka sa lahat ng mga bagay, makapamumuhay tayo ng bayas. So sama-sama natin ipanalig yan. So ngayon, kung dahil nga sa marami ang sumisikil, maging yung ating pamahalaan na ginagamit para doon sa pagpapatupad ng hindi patas, mayroon mo kagaya ng lupa, mayroong may asyendero, pero meron namang walang-wala. So dapat patas lamang ang pagpapatupad niyan. Yung pagpapatupad ng pagbibigay ng trabaho, hindi nabibigyan lahat ng trabaho. Sinasabi nga doon sa sinasabi nga ng Diyos sa Bible, tayo ay hindi lamang tayo umaasa sa Diyos ng pagkain ibinibigay sa atin. Tayo ay magsikap mula sa ating mga sarili para tayo ay sa pagkultiba ng mundong ito. So ngayon, ang nagiging problema, gusto man natin, sinisikil nga ng iba, hindi ka nga makapagtrabaho. Kasi wala ka matrabaho, kasi kinukuha ng iba. So yun ay isang malaking problema. So kaya tayo ay magdasal para tayo ay pantay-pantay na maibigay sa lahat yan at may pamahagi itong ating yaman ng bansa, halimbawa dito sa bansang Pilipinas, ng patas at to the entire world. Lahat na bigyan patas. Yung sinasabi niyo sustainable growth. Sana ay panalangin natin may patupad. So lahat tayo mamumuhay ng patas ngayon. So yun ang pinakamaganda rin. Sabagat marami nagkakaroon ng kagutuman just because of the others na nagsisinakim doon sa mga pagpapala ng Diyos. So yun. Kaya tayo ay dapat magkaisa sa tayo manalangin para diyan at magkaisa tayo para ibigay sa atin yan ng ating banal na Panginoon Diyos. At tayo ay kung tayo ay manalangin, tayo ay ipapagkaloob ng Diyos sa atin ang mga papapalang yan para tayo lalong makapanalig sa Kanya. So dapat sama-sama, hindi lamang tayo nag-iisa para tayong lahat ay patas na maibigay ito. At hindi lamang yon, kasi kung tayo magsama-sama sa panalangin from the practicality pa lamang ay makikita na natin na tayo ay nagkakaisa
at magagawa natin na ibahagi ito ng nasa sa ayos. So ngayon Diyos ay lalong pauunlarin ng kapaligiran na ito ay maging fruitful para sa atin. O ito ay lalong yumabong. Hindi lamang doon sa ating pagsisikap na tayo magtanim, kundi ito lalong bibigyan niya ng mahusay na pagbunga para tayo ay makinabang. So ganun. So yung mga kagaya halimbawa, mga sakuna ay maaaring kanyang i-preempt para tayo ay mga pamuhay na maayos. So yun. Kung tayo ay mananalig ng ito sama-sama para sa pagpapala niya para sa atin sa pamumuhay niya. So muli tayo ay higit na sa pamumuhay na ito bago tayo gumalaw mula sa kakanin o anumang uri ng mga bagay, tayo ay tayo magpasalamat sa Diyos at tayo ay manalig sa Kanya. So, Diyos, isa lang alang natin sa Diyos ang lahat sa pamamagitan niya bago ang balatang bagay. At ibibigay niya o tayo magpailalim sa Kanya at ibibigay niya lahat ng ating mga pangangailangan. Lalong-lalo na, kailangan tayo nagkakaisa doon sa Kanya sa ilalim ng Kanyang pag-ari o Kanyang mga nais laban doon sa mga kasamaan na siya nagpapasama. So, kung tayo magkakaisa sa mabuti, makapamumuhay tayong maayos laban doon sa mga nagsisinakim. So, kaya tayo magkaisa para sa pagpairal ng wastong pamahalaan at doon sa mga mamamayan na hindi sila maging sakim. Para kung makapamahala na maayos, tayo makapamumuhay na maayos. Ngayon yung nais na magpairal ng kasamaan, so sila ay masusupil at sila ay matitigil. Maaring magbago o maaring sila ay masupil. So sana magbago para hindi na sila masupil pa. O kung tayo ay hindi mananalig at tayo hindi magkakaisa, tayo ay patuloy na maghihirap, tayo patuloy na aalipinin itong mga kasamaan na nagsinakim na gumagamit ng pamahalaan. Which is na yung pamahalaan dapat nagagamit sa mabuti ay nagagamit sa hindi maganda kasi nga hindi tayo nagkakaisa para gamitin ito sa mabuti. Kundi nagagamit ito ng kasamaan para lumaganap yung hindi mabuti. So instead na sa tingin natin na mahiral yung patas, pero may inequality talaga sa katotohanan na ipinaiiral ng ating pamahalaan na dapat ay mababago yun. Pero hindi mababago-bago sapagkat sila na nanatili doon sa kanilang pwesto. So dapat nakakaisa tayo dyan para mabago yun. At sa gabay ng ating banal na Panginoon Diyos, siyempre. So muli, sana'y nagabayan naman kayo ng Bible-ized promotion sa inyong spiritual na pamumuhay at kayo ay magkaroon ng kaligtasang spiritual. Patuloy tayong gabayan ng Banal na Santa Maria na kanyang mga pagmimilagro at tayo ay patuloy na maudyukan sa pagtalima ng salita ng ating banal na Panginoon Diyos at tayo ay makapamuhay ng mabuti, tayo mamuhay ng maayos. At doon sa Interfaith Unity, patuloy tayong pagbuklorihin ng banal na Santa Maria at isabuhay natin yung mabuting pagkakaisa ng bawat mga reliyon at hindi ito nagtutunggal yan. Bagkus, sinasabuhay ang mabubuting mga aral ng mga reliyon para gabayan ng sangkatauhan mula doon sa mga pamahalaan mula sa pamahalaan at mga taong nananalig upang tayo makapumuhay ng mapayapa at nagtutulungan at hindi nagtutunggalian sa ating mga reliyon. So yun lamang at magandang hapon sa inyo lahat. At tayo patuloy na nanalig ng himala ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, gayon din na banal na Santa Maria na tayo ay adya sa mapinsalang pandemic na COVID-19 at tayo ay hindi sobrang mapinsalan nito o tayo ay adya sa mga pagkakahawan at tiyak na kamatayan. At maliban doon ay tuloy ang tagalito ng ating banal na Panginoon Diyos. Lamang magandang hapon sa inyo lahat.